we need fresh power from God. Do you understand me? Sa bawat problema at challenge na kailangan mo, okay? Kailangan natin ng sariwa at fresh na power mula sa ating Panginoon. In James chapter 4 verse number 2, on your King James Bible, okay? Anong sabi ng Word of God? You lust and have not. You kill and desire to have, and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. Do you understand that statement? Ha? Hindi ka nagkakaroon kasi hindi mo inihingi. Okay? Si Ian nung Sunday, was the Sunday Ian? Lumapit sa akin. Pastor, pwede ho bang humingi ng tulong sa iyo? Ano yun? Hindi pa ho nakakasakay sa barko eh. Sabi ko, yeah, I can call some people. Mamaya kakausapin ko na yung manager ng isang shipping company na 37 ang kanyang hinahawakang, sabi ko, I'll call you later. May papakilala ako sa iyo. Okay? Para ipasok mo sa trabaho. Okay? Sabi ko rin kay Pastor Benny kagabi. Isang gabi, nung Monday. Sabi ko, Pastor, pwedeng ilapit ko sa iyo yung member ni Pastor Job, si Mike, nag-a-apply ng BF sa Bureau of Fire. Yeah. Bakit? Nag-a-apply ho lumapit sa akin ulit eh. Tinitignan ko lang naman. Kung patient or what. Sabi niya ganun, sige, iayos natin. Bakit? Sabi niya, sige, bigay mo sa akin lahat ng detalye. Hindi, si Job na ho magbibigay sa inyo. Why? You ask not. Saan ka humihingi? Sa tao lang? Sabi ng Diyos, you receive not because you ask not. Father, we ask you, bigyan mo kami ng kahabagan at kawaan, turuan mo kami, kausapin mo kami, at tulungan mo pong maging comfort kami sa maraming mga tao. Hayaan pong ikaw ang maitaas at mabigyan ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Okay? Yung lakas na galing sa Holy Spirit, yung comfort na galing sa Holy Spirit, yung unawa na galing sa Holy Spirit, ay hindi ito parang tinapay na pwede mong itago at stored up. No. Yung tulong na binibigay sa inyo ng Panginoon. Now listen, you cannot handle today's problem using your yesterday's enablement. Alam mo kung bakit pumapalpa ka araw-araw? Ang ginagamit mong lakas yung kahapon eh. Ang ginagamit mong power is yesterday's enablement. Tinulungan ka hapon, tinagpala ka nung isang linggo, may answered prayer ka nung isang buwan. Ang tanong, ngayon ba humihingi ka pa rin ba sa Diyos? Are you still asking on God? Are you relying and depending upon God? You see? Iba yung kahapon, iba yung nakaraang linggo, iba rin yung kanina, iba rin yung ngayon. We need to rely. Certainly, may mga new challenges, okay? May new challenges na darating sa atin. You cannot handle the problems you're going to have tomorrow, next week, next year, kasi pinalakas ka kahapon, kasi pinalakas ka last year, kasi pinalakas ka kanina. No! Iba yung next week, iba yung next month, iba yung next year. Kailangan mong laging nakababad sa Diyos. Hindi mo pwedeng gamitin ang lakas ko last year, ang galing ko last year, kumanta ko last year sa choir, nagse-perform kami, tumugtog ako. That was last year. Paano mo haharapin yung challenges today and tomorrow, next week, next month, and next year? Yung gagamitin mo yung lakas mo last year? No! Kapoy ka dyan. Mapapagod ka. Okay? So we need to stay in touch with God. Hindi mo pwede ipagmalaki. Faithful ako kahapon. Kahapon yun. Staff ako ni Pastor kahapon. Kahapon yun. You know what I'm saying? Hindi mo pwedeng gawin yung dating kalakasan mo. You need to stay in touch with God so that He can constantly fill you with grace, love, and power. There is no amount na meron tayong pagkataon na, okay na ako. Kanina. Kahapon, mamaya. Paano pag sunod-sunod? Imagine this coming Saturday, 2 patay ang ililibing. You see? Yung kina Finn at saka sa atin. So kung hindi ka magpapalakas sa Diyos, saan ka kukuha ng lakas?
Pamilya mo nga lang, sumusuko ka na eh. Asawa mo pa lang, sumusuko na eh. Try to fill my shoes. Try to feel that I am being helped. I asked to solve some problem that I did not even know. Hindi ko naman problema yung sa CDU eh. Hindi ko naman problema yung ibang mga tao eh. Paano ka tutulong? Paano ka magiging blessing? At bakit ka tutulong? Kasi may bayad. Paano pag walang bayad? Paano pag wala kang natanggap? That's why we need to constantly ask and say, Lord, fill me. Fill my cup. I'm empty. I'm draining. We have a small battery in us. Mapapagod ka. Kanya kailangan natin, every day we need to have grace. Every day we need to have love. Every day we need to have power. Ask for God's enablement again. You know what God said? You did not have because you did not ask. Lord, palakasin mo ako. Tulungan mo po ako mag-akay. Tulungan mo po ako maging kagamit-gamit. Lord, what will I say to this person? You have not because you ask not. You do not have. Alam mo kung ba't kinapos ka? Ba't napikon ka? Bakit nainis ka? Ginamit mo yung kahapon. Hindi mo kakayanan yan. May anak kang magiging makulit. May anak kang magiging pasaway. May kasama ka sa bahay na hindi mabuti ang pagtrato sa iyo. May kapitbahay kang magpaparinig. You see? Oh. Merong mga taong i-waste yung energy mo. So what will you do? How can you face that problem? Yesterday's power? Your faithfulness last month? No. Dapat hanggang ngayon faithful ka. Ask help and power from God kasi bukas baka magaang na. Dapat ganoon, Lord, tulungan mo ako. Palakasin mo ako. Patibayin mo ako kasi hindi ko alam eh. You see? O try to take the seat ni Chip na mayroon dinadialysis na asawa na every week 3 beses dinadialysis. Palit kayo ng problema? You see? Kagabi nung sabi ko kay Ate Emmy, you're okay? Yeah. Then I called up somebody. Then she said, sabi niya, naku, Joey, hindi yung makakapunta. No, I'm not asking you to come. I'm not even asking money from you. I'm telling you na namatay yung pamangkin mo. I'm not asking anything from you. Sinasabi ko lang sa'yo, patay ang pamangkin mo. Sorry, Joey. Don't you ever do that to me. Sinasabi ko lang sa iyo, may namatay. We're not asking anything, and I'm not asking help from you. May mga taong ganyan. Nakala pag tumawag ka, namamalimos ka. Not me. Saan ka kukuha ng lakas? Kung ikaw mismo mahina, ang gagamitin kahapon, panis na yun. Ikaw nga, hindi ka kumakain ng tirang tinapay kahapon. Hindi ka kumakain ng tirang ulam. Am I right? Paano mo haharapin yung new challenge mo bukas? Paano mo haharapin yung new challenge mo kung hindi ka kumakapit ng gusto sa Diyos? Habang tumatagal ang pakikibaka natin sa buhay, makakapagod, nakakalunod, madidrain ka. Kinakaya nating tanggapin na lahat dahil sa biyaya ng Diyos. Kanya nawala yung madaming nating sana. Help from God will assure us that alam nating hindi ka nag-iisa. Alam nating hindi magtatagal yung sakit, yung pagod na nadarama mo. Bakit? Dahil may tulong ang Diyos at bukas, okay na yan. Ang tanong ko sa iyo, saan ka kumakapit? Anong ginagamit mong lakas? Anong ginagamit mong tulong? Last week, last month, kanina, dapat sariwa. Kasi, di ba I told you one time there was, Japanese people would like to eat fresh fish. Gusto na ng fresh na fish. Nung dati naman, nangimingwit lang sila. Pero dumating yung oras daw, dahil sa marami ng mga tao, yung pangmingwit na lumayo na kailangan lang gumamit ng isang malaking bangka.
At pagting sa malayo-malayo, makakahuli sila ng mga fresh fish, okay? At huli nila, at pag travel na pabalik, hindi na fresh. Pero bagong huli, pero hindi na fresh. Ang mga sapon, hindi sila sa ng ganoon. Sabi niya, hindi masarap to. So, ang ginawa nila, nag-isip sila ng paraan. Paano tayo magkikaroon ng fresh na fish? So, naglagay sila ng fish tank na malaking parang aquarium sa loob ng bangka. At pagkatapos namulit sila, at tinuhuli na yung mga buhay. Ilalagay nila doon. At habang lumalangoy, kanya lang stagnant yung mga isda. Okay? Pagdating sa Pampang, pagkain nila, yung isda, wala ring lasa. Ganon katindi yung platelet ng laaman ng mga Hapon. Hindi na nagustuhan. So sabi ng isa, ba't hindi natin lagyan na pag nakahuli tayo ng mga isda, na sariwa na buhay, ilalagay natin, maglagay tayo ng isang shark. Shark? Yeah. So ginawa nila, di sinubok nila. Kumuha sila ng mga isda, ng mga tuna, ng mga salmon, nilagay doon, naglagay sila ng shark. So yung shark, hinabol ngayon yung mga isda. Eh di mga isda ngayon, naglango yan. Sa paglalangoy nila, they stay fresh. Pagdating nila ng Pampang, sabi ng mga Hapon, masarap pala ito. Now listen, minsan nilalagyan tayo ng Diyos na mga pating, hindi para ikaw ay saktan. Hindi para ikaw ay lupigin. Nilalagyan ka ng pating para maging fresh ka. Para maging closer ka sa Diyos, para maging dependent ka, para maging Lord, hindi ko kaya, tulungan mo ako. Kanina kaya ko, ngayon hindi. Are you always dependent on God? Fresh power. Yung magsasabi mo, bukas ako'y masaya na. Bukas mas kaya na. Bakit? Kasi I have fresh anointing. I have fresh power from God. Paano mo masasiguro na pagtulog mo ngayon, bukas masaya ka? Bukas malakas ka? Kung ang gamit mo, last week's power? Last week's enablement? No. If you believe God wanted to bless your life, naniniwala ka bang gusto kang pagpalain ng Diyos? Hello? Did you ask Him to bless your life? Hanggang saan mo gustong pagpalain ka ng Diyos? Ha? Kung yung tithes mo, hindi mo mabigay. Yung first fruit mo, hindi mo matapos. Yung commitment mo, hindi mo matapos. Wala kang sacrificial. Pag may commitment na ibibigay, umaangal ka. No! Wag! It's your opportunity to be fresh. Lord, natapos ko po, nakapagbigay ko. Pwede ba tulungan mo ako ngayon, Lord? Can you help me? Can you anoint me? Can you enable me? You receive not because you ask not. Do you try to accomplish your task? Bilang nanay, bilang tatay, bilang ate, bilang kuya, bilang estudyante, bilang manggawa, bilang isang asawang lalaki, bilang asawang bahay, on your own power? Kanya napapagod ka eh. Kanya nangihinawa ka. Kanya madali kang matisod, kanya madali kang ma-offend. Bakit? You're doing everything in your own power. Please listen. God's power said, you receive not because you ask not. Anong pagkakaiba? What difference does it make? Okay? Iba yung kapangyarihan ng Diyos. Mas maganda yung makikita mo na, kung hindi ako tinulungan, hindi ko kaya abutin ito. Okay? Alisin mo ang Diyos sa buhay ko. Anong sabi ko ng linggo sa inyo? Baka hindi na kami ni Ellen. Alisin mo ang Diyos sa buhay ko. Baka hindi ko na alam kung paano patakbo yung simbahan ito. You see? I must be dependent on God. Sabi ko doon sa mga kasama ni Pastor Benny kanina, sabi ko kay Alvin, sabi ko sa mga tao niya, dapat kayo gumagawa ng trabaho ko doon eh. Boss, ayaw eh, ikaw ang gustong kasama eh. Sabi ko, kamote kayo, galingan nyo. Galingan nyo. Okay? Sabi ko kay JJ, this is what you should do. Pag nakita mo siya tumayo, tatayo ka. Pag nagpipreach siya, umupo ka lang, pero sa kanya ka nakatingin. Pero pag nag-announcement siya, tumayo ka sa likod niya, at tugayin mo, niya, Bishop, Tol, boss, napagod ako eh. Pero mo, 2 hours, nagkaroon ng announcement, 2 hours. Sabi ko, kanya kailangan ituloy mo yung HIIT mo, yung high intensity interval training mo. Kanya nga ako nag-workout, hindi para sabihing maganda mas, no, para mag-serve ako sa mga pastor. Para ako magbibit-bit ng mga gamit nila.
para ako yung aalalay pag napanik sila, para maging blessing ako, para pag nagbisita ako, para magpagpinuntahan ako, okay ako, hindi ako iintindihin. Ang tanong ko, bakit ka nagpapalakas? Bakit gusto mong makapagtapos? Bakit gusto mong magkapag-aral? Bakit gusto mong magkaroon ka ng diploma? Bakit? Saan yan? Para sa sarili? I always say, labas sa family mo, sino nakikinabang sa'yo? You see? Sino? What is the proof that I have fresh power from God? Anong patotoo na may fresh power ka? Anong patotoo? Anong prueba? Ano yung sign? Okay? Unang-una, na resulta pagka ikaw may fresh power, I refuse to get discouraged. I rely on God. Alam mo kung bakit napapagod ka? Ba't na-discourage ka? Wala kang fresh power. Uulitin mo na naman yung narrative mo kahapon. Okay? Ano sabi ng 2 Corinthians 1:8 and 9? Hindi ibig namin kayo makaalam, mga kapatid. Okay? Sa mga tungkol sa kapigatiang aming dinagaanan sa Asya, na kami totoong nabigatan. We were pressed out of measure. Na hindi namin kalong-kaya, na halos gusto niya naming mamatay. Nawalan na kami ng pag-asa sa buhay. Ano sabi sa verse number 9? Oo, nagkaroon kami sa aming sarili ng hatol, sa aming sarili, na hindi kami magtitiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumuhay sa mga patay. Nakita mo yung sabi ni Paul, ginagampanan namin ang tungkulin namin, nag-aakay kami ng kaluluwa, nahihirapan kami, halos mawalan na kami ng buhay. Nagkaroon na kami ng hatol ng kamatay na hindi kami dapat magtiwala sa sarili, kundi sa Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Ang tanong ko sa iyo, saan ka umaasa sa sarili mo? Okay? Kung sa sarili madi-discourage ka, kung sa sarili magiging bitter ka sa sarili. Now listen, life is full of heartaches. Masasaktan ka rito. We will suffer. You will feel lonely. You will have discouragement and you will face criticism. Sabi ko nga doon sa usap ng pastor, okay ka pa? Tol, gusto ko nga sanang sabi ko, saan mo gusto? Maging ibang bansa ka, hindi ka pwede mag-ibang bansa. Oh. Sabi niya, sa Luzon lang. Sige, kakausapin ko si Pastor Benny, na doon ka sa Camp Benny Magtago, doon ka magpahinga, kayo mag-asawa. Sige, sige. Oh. Pag nandun ka, sabi mo sa akin, dahil susundin ka naman namin Oh. Tatawaging tropa, pupuntahan ka namin doon. Matulog tayo doon, sasamahan ka namin. You will be discouraged. You will feel lonely. You will face criticism. And I'll tell you, I've been there. Alam ko yung ibig sabihin nun Yung mawalan ka. And sometimes that can feel unfair. But I would like to be honest, it's not. Pag nahihirapan ka, it's not unfair. Hindi ba unfair yun, Pastor? Nahihirapan ako, sila hindi. Hindi ba unfair yun? Inaaway ako, sila hindi. Hindi ba unfair yun? Na tinrato akong pangit, sila hindi tinatratong pangit. Hindi unfair yun. Let me just tell you. Ask yourself this. Nahirapan ba si Kristo? Did Jesus suffer? Do you understand me? Siya nag-suffer. Kasalanan niya? No. Tinubos niya tayo. Siya nagbata ng ating mga kasalanan. Wala siyang mali. Am I right? Was he sometimes lonely? Nalungkot ba siya? Was he tempted to be discouraged? Anong sabi niya, Lord, kung ako lang, ayaw ko sana mangyari to, pero hayaan mo yung kalooban mo sunod. Let this cup pass over me. Was he misunderstood? Was he criticized unjustly? Yes. Tama? Anong isip mo na hindi ka dapat makriticize? Kung si Kristo na walang maling ginawa, na-criticize. Kung si Kristo walang maling ginawa, kundi sumunod, na dumating ang discouragement, na-tempt siya ma-discourage. Was he lonely? Yes. Siya ba'y nagutom? Yes, nagutom siya. Nauwaw siya. Na-criticize siya. Tanong, ano problema mo? You see? Kanya ka naman kin-criticize kasi ikaw ang pasaway Tama? Oh. Kanya ka na-discourage kasi hindi mo sinunod yung alituntunin. Kanya ka nakasakit kasi hindi ka naging masunurin. Kanya ka napalpak, kanya ka napagilitan. Am I right? Si Kristo wala. He lived a perfect life.
but he was lonely. He lived a perfect life, but he was criticized. He lived a perfect life, but he was discouraged, and he was left alone by other people. He was perfect. Hindi siya exempted doon. Listen to this. Naintindihan ni Jesus ang suffering. Tino mo sabi ng Hebrews 4:16. Tino ha? Hebrews 4:16. Okay, 15 muna. Hebrews 4:15. Anong sabi ng Word of God? Okay? Wala tayong high priest na hindi pwedeng mahawakan ng ating mga feelings and infirmities. Ngunit sa lahat ng bahagi siya'y tinukso. Okay? Nakagaya natin. Pero hindi siya nagkasala. Nanggigil ba siya? Yes. Nainis ba siya? Yes. Hindi siya nagkasala. Ano sabi ng verse 16? Kanya nga, tayo'y lumapit sa trono ng biyaya upang makasumpong tayo ng kahabagan at makasumpong ng biyaya sa oras ng pangangailangan. We need to have fresh power from God. Hindi mo pwedeng yung gamitin yung prayer mo kanina. Hindi mo pwedeng gamitin yung lakas mo kahapon. Hindi mo pwedeng gamitin yung tatag mo last week. No! Iba yung ngayon. Every new challenge. None of us are exempted from sufferings. None of us are exempted from loneliness. None of us are exempted from discouragement. None of us are exempted from criticism. At gagamitin ng Diyos yan to develop the character ng ating Panginoon. And in order to do that, it will take some same struggles. Madi-discourage ka, may magkikriticize sa iyo, you will be exposed to unfair treatment, kakapusin ka, magugutom ka, magdududa ka. Okay? Does that mean that God caused tragedies? No. God is good. He cannot cause evil and He cannot cause bad things. No. Pero pwedeng gamitin ng Diyos yung dark and stressful times mo for your own good, for my own good. Gagamitin niya yan. Okay? He will use them to show us that even we are having difficult times and tough times. Okay? He will use that to show us that we can help others to teach and trust Him, to draw us closer to other believers. Paano ka magiging blessing sa ibang tao pag may problema ka, umaalis ka? Pag napagalitan ka, tumatalikod ka, puro ka reklamo. How can you teach others to trust God kung ikaw mismo pasaway ka? How can you teach others to be closer to God? Can I just tell this to you? You are not a failure until you quit. Magkakaroon ka na, tutuloy pa ba ako o hindi? Pag hindi ka na tumuloy, doon ka naging failure. Listen, it's always too soon for you to quit your ministry. It's always too soon for you to quit sa pag-aaral mo. It's always too soon for you to quit on your relationship. It's always too soon for you to quit on the hard things na binabigay ng Diyos. It's always too soon. Bakit ka bibigay? Hindi ba sapat yung biyaya? You see? God will use tough times para matuto tayo na magkaroon tayo ng persistence. Alam mo pagkakaiba ng faithful people and unfaithful people? Ang faithful people nagpapatuloy kahit nasasaktan, and unfaithful people give up at the first sign ng difficulty. May nakita lang nila, ayoko na, titigil na ako. Yun lang. The first sign of difficulty, titigil ka na mag-aral. The first time of difficulty, titigil ka na magpasakop sa Diyos. The first time of difficulty, hindi ka na mag-pray. The first time of difficulty, hiwalay mo na yung... You see? Kasi hindi na ganyan ng misis ko, hindi na ganyan ng mister ko eh. Ano pagkakaiba? Oh. Kasi yung vital statistics niya, hindi ba dapat matuwa ka? Na asawa mo mataba? Bakit? Matafat. Am I right? Matafat sila. Yun lang. Dahilan para mawalan ka ng gana. Faithful people continue. Unfaithful people, una pa lang, bibigay na. Faithful people keep on keeping on. Faithful people are determined. Faithful people are diligent. Faithful people are persistent. Faithful people don't know how to quit.
Paano papaliwanag sa I've been here for 40 years? 40 years! And I'm still here. Imagine pag kami mga dami si Joey, ito na lang yan. Wala akong alam sa pag-preach, wala akong alam sa pagtuturo, wala akong alam just a simple person. I am more of an introvert than an extrovert. This is me? No, this is not me. Natutunan ko na makinig kay Pastor sa pangaral niya, nakita ko sa Lord. Paano ko i-apply preaching ni Pastor? Paano ko gagawin to? Kanya na matutunan ko to, ginalingan ko, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, ayusin ko to. Hindi ko kaya, pero kaya mo, I need fresh anointing. Hindi ka ba nagtataka? I'm still here. I don't get tired. I'm not only thinking about one church, I'm thinking about a lot of churches. Why am I like this? Because I always tap the fresh power from God. Sasabihin mo, malakas ka. Kailan? Kahapon. Kailan? Last week. Kailan? Last month. Ngayon, you receive not because you ask not. Pinagpala ka last week. Ang tanong, pagpapalain ka ba next week? I made it a promise, the Lord, may blessing ako, wala. Okay? No Sunday, dumating si Raimel. Pastor, ano to? Si Mariel yata. Cheque po. Para saan? Doon po sa 100,000 na inabono nyo. Wala na yun. Cancel nyo na lang yan. 100,000 lang yan. Church naman yung tinulungan. Nagulat niya ako gabi, nandun si Pastor Franz eh. Oh, Franz, you're here. Oo, Pastor eh. Sabi ko, Cha, how are you? Makilala ako kay Pastor Benny. Ako, ito ho yung nasunugan ng church. Ano ba? Nag-raise ka ng pera. Oo, binigyan ho kami ni Pastor Sako ng 100,000 eh. I did not even ask you. Pero nalagay ko doon, offering ng Bible Baptist Church of Pasay. Bigay ng Pasay ito. Iintayin ko mo ba yung linggo bago ko ibigay? Tanong ko sa iyo. Magbibigay ka lang ba kasi may blessing ka? Paano pag wala kang blessing? Hindi ka na magbibigay. Di ba sinasabi ko sa inyo, yung mga farmer, nagtatanim sila kasi umaas sila ng magandang bukas. Are you following me? May blessing ka, wala magtanim ka, kasi doon nakasalalay kung ano gagawin ng Diyos sa iyo. Bukas, hindi mo pwedeng asahan yung blessing mo last week. I told you, when you gave me the money that you gave me for my birthday, I gave it back to God. Bakit? Hindi ko alam kung buhay pa ako next year. I will honor God. Then makita ko yung isang church na tinutulungan natin na pinupuntahan ko. Okay? Namatay yung pastor. Ngayon ito, nasunugan ng church. Birthday niya kinabukasan. What would you do? Sabi ko, sige na. Sabi ko, Franz, ayusin mo lang. Wala lang pasok eh. Pero ito na. Okay? Sabi ni JK, Tay, tuwang-tuwa po si Tita Weng. So pinadala niyo. Sabi ko, pinadala ng church yan. Hindi ako yan. Maghihintay ba ako na may magbigay sa akin para magbigay ako? No! Bakit? Fresh power. I will create a future for me. Hindi nakasalalay ako ano meron ako. Nakasalalay ito sa faith na meron ako. Tatanda mo to. Okay? Faithful people don't know how to quit. Alam mo ba how to make, how do you want? A little mushroom or an oak tree? Ang mushroom tanim mo, bukas makalawa meron ka na. Ang oak tree, it will start with an acorn hanggang lumaki, hanggang sa mag-iisang malaking mighty oak. Kanya nga sabi ng 2 Corinthians 1:4, okay? Na siya, na umaaliw sa atin, nagbibigay ng kaaliwan sa ating pinagdadaanan, ay, tingnan mo ha, ay maging maaliwan naman tayo sa ibang may kapagitian. Tingnan mo ha, kung paano tayo inaliw at binigyan ng comfort, dapat maging comfort din tayo sa iba.
Paano ka magiging comfort kung barubal ka? Ang ginagamit mo yung lakas mo kahapon, ang ginagamit mo yung lakas mo nung isang linggo, mali. Ano sabi? He comfort us in all troubles. You know why? So that we can comfort others. Nagiging blessing ka ba sa iba? Pag nakita ka ba na iba, ano mapakita nila? Will they see the grace of God? Will they see the power of God? Will they see a fighter, a warrior who knows how to kneel down before God and say, Lord, I need fresh power from you? O pag nakita ka, ano sabihin? Yan ba yung nagsisimba? Yan ba yung nagpipray? Yan ba yung nagbabasa ng Bible? Yan ba yung nagpo-post na binasa ko itong Bible? Ito yung nabasa ko sa chat group namin. Tapos makikita mo, puro reklamo. Makikita mo, puro Ano pang sabi ni Paul sa verse 8 and 9? Hindi na ibig namin kayo makaalam, mga kapatid, tungkol sa kapigatiang nangyari sa amin. Totoong kami nabigatan. Totoong nabigatan kami. Okay? Na halos mawalan na kami ng pag-asa sa buhay. Ano sabi ng verse number 9? Okay? Kanya nga, okay? Kami nagkaroon na ng hatol sa kamatayan. Okay? At sabi na hindi kami magtitiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bububuhay sa amin. Now, what does that mean? We felt that being crushed and overwhelmed beyond our ability. May problemang parang hindi mo na masulingan. Parang hindi mo na kaya mag-endure. Okay? Nasa tingin mo, gusto ko nang bumikay, gusto nang bumitaw. Okay? And what will happen? But if we get fresh power from, parang hindi ka na makalas sa predicament na yan, we will die miserably. Okay? But if we get a fresh power from God, we will stop relying from ourselves. Makikita mo, Lord, kaya ko to. Okay? Yung Diyos na bubuhay sa patay, kanyang buhayin yung patay na pag-ibig, kanyang buhayin yung patay na finance, kanyang buhayin yung patay na pag-asa, kanyang buhayin yung lahat ng patay sa buhay ko. And that is what God's power is. Kaya dumating tayo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 11. Okay? Kayo naman na nagsisitulong sa inyong panalangin sa patungkol sa amin. Tingnan mo ha, dahil sa inyong kaloob. Okay? Maraming tao nagpapasalamat. Okay? Dahil sa amin. What does it mean? You're helping together by praying for us. Tanong ko sa iyo, are you praying for others? Dapat ipag-pray mo nanay mo. Dapat ipag-pray mo ang tatay mo. Pinag-pray mo ba yung preacher mo? Pinag-pray mo ba yung district mo? Pinag-pray mo ba yung kasama mo sa achievers? Pinag-pray mo ba yung kasama mo sa light bearers? Pinag-pray mo ba yung kasama mo sa kingsmen? Pinag-pray mo ba yung ibang mga kapatiran sa ibang churches? O nakasentro ka lang sa family mo? Ganun ka kasakim? Ganun ka-limited yung focus mo? Okay? Alam mo, sabi ni Paul, you're helping us by praying for us. You are also helping together by prayer for us. Na yung gift na nasa amin, marami nagpapasalamat. Bakit? Pinag-pray niyo ako. Many people give thanks because God graciously answered your prayers for us. So what you should do when you're going through difficult times, refuse to be discouraged. Remember, God is with you. Rely on God's protection and guidance. Bakit? Haharap tayo through difficult times. Hindi mo pwedeng gamitin yung lakas mo kahapon, yung lakas mo kanina, yung lakas mo nung isang buwan, yung lakas mo last week. We need to have fresh anointing every single moment. Nag-pray naman po ako kaninang umaga eh. Kaninang umaga yun. Anong oras na ngayon? 8:21. Sa tingin mo yung prayer mo kaninang umaga, sasapat hanggang ngayon? No! Fresh
fresh anointing. Kanya pagdating ng gabi, discourage ka. Nag-pray naman ako nung umaga. Nag-Bible study naman ako. Nagbasa ako, nag-meditate ako. Oo, kanina yun. Kanina yun. The difference for those who believe in Jesus is our confidence in God's promise to be with us, to grow us in spiritual maturity, and use your difficulties for good. Saan mo gagamitin yung napagtagumpayan mo? You see? Inaway ka ng asawa mo. You maintain a good attitude. Ano sabi ko? Life is hard, but God thank you. Life is difficult, but God thank you. I am not okay, but God thank you. Ano talimsikan ka? Hindi ba dapat ikaw na kuya, ikaw na ate? You will tell your other siblings, shh, nadapaan na ako dyan, huwag ka na dumaan dyan. Sino nakikinabang sa'yo? Nandun ka lang sa small confinement ng buhay mo? Ng prayer mo, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, yung anak ko, yung apo ko? How about your preacher? How about your district? How about your other classmates? How about other people? Ang proof na may fresh power ka sa Diyos, hindi ka na-discourage, nagre-rely ka lalo sa Diyos. 40 years, I've been here. Walang liban. And I don't want to be stagnant. I want to keep getting better. I'm thinking on what I can do. Tanim yung mga nasa taas. Sabi ko sa kanila, I changed my message. Pinaya ko sa kanila, 6:51. Kaya nakakagulo sila sa taas eh. That's it. Sabi ko, napalitan nyo. This is what God wants us to do. This is what God wants us to teach. I send another message to you. Bakit? Fresh power. Do you have fresh power from God? Do you have fresh anointing? Ano sabi ng 1 Timothy 1:12? Tingnan mo ha? Sabi ni Paul, tingnan mo, kung ano nagagawa ng fresh anointing? At pinasasalamatan ko si Kristo na aking Panginoon, who enabled me, who counted me faithful, putting me into the ministry. Sino nagpapalakas sa'yo? You see? Kalad ka rin ho ako pagdating sa ministry. One time I heard one pastor very close to me, nagkaroon ng problema. Sabi ko, Ernest, iintayin kita sa may Petron. Ako lang mag-isa to. Saan tayo pupunta, pastor? May problema isang kapatid natin, pastor. Tayong dalawa lang. Saan po yun? Central Luzon. We need to do this. Huwag ka magsasalita, wala kang kukwentuhan kung ano maririnig mo. Pumunta kami doon. Sabi ko, Tol, asa ng buong family mo? I want to talk. Anong oras yun? 2:00 ng madaling araw. Ito gagawin mo lang. Ito lang, ha? Ito ka lang. Huwag ka manunumbat. Huwag mong gagawin yan. Ito. Okay? Sasabihin mo lang yung palpak mo, yung mali mo. Wala ka nang babanggitin. Just stick to that and see what God can do. Then we prayed. We left. Pagbalik ko, tinawagan ko yung anak niya. Kinabukasan, asan na kayo? Papunta na po. Mag-pray kayo. You need fresh anointing. Sige po. Pagkatapos nun, yun na. Pastor, hindi po kami inaway. I told you. Why? That's grace coming from God. Bakit? Wala kang sinisi, wala kang siniraan, sinabi mo yung mali mo. Bakit? Sabi ng Bible, he that covereth his sin shall not prosper. You have to have a clean slate. I'm always on the go. I'm just one call away. I'm just one text away.
I always say, if you need me, just call me. Kanya, it breaks my heart last night. I was not able to respond to Ate Emmy, to Sophie. Sabi ko, Sophie, I'm sorry I'm here. Opo. Sabi ko, but don't worry. Andiyan na si Ellen, tsaka si Jeff, tsaka si Jeff. They'll be coming. Alam mo ginawa ni Bron? He did not sleep until his dad came back. They went home around 2 o'clock. Sabi ko, we're still alive. Hinintay si Jeff. Sabi ko, Jeff, thank you. Jeff, thank you for filling in for me. Hindi nyo ginawa yan dahil kamag-anak nyo si Rick. Ginawa nyo yan dahil anak kayo ng Diyos. Now listen, I would like to tell this to you. Huwag mo itratong tropa, barkada, kaibigan ng kapatid mo sa Panginoon. Itrato mong anak ng Diyos yan, kapatid mo sa Diyos yan. Kasi pag barkadahan lang, tropa lang, kumare, barkada, chismisan lang yan eh. Pero kung kapatid mo sa Diyos yan, titignan mo yan, tinubos ni Kristo to, minahal ni Kristo to, namatay si Kristo rito, itrato kung tama ito, kasi anak ni Kristo yan, anak ng Diyos yan, at dapat ko siyang itrato kagaya ng pagtrato sa akin ng Diyos. Huwag mong titignan kabigatan ng iba. Okay? I will not allow any problem that I receive that will come to my ear and then left. No. I want to be there. I would rather die with my boots on. I would rather die serving God through the ecclesia, through the members of the church. Bakit? Sabi nga kay Pastor Butch Tol, namatay na yung sinabi ko sa yung witnessan mo. Si Kuya Rick. Sabi ko, yeah. Kanya nung kami galing ng last week sa Kabanatuan, sabi ko, diretso tayo sa patay. Disgrasya pa kami, dumiretso pa rin kami. Nung malaman, no, ibang pastor na pupunta ako, sabi nga nun, pupunta si Pastor Sako? Yeah. Napuntahan din yung mga taga-Maynila. Nag-service pa sila. Okay. I want to be a comfort to the people na sinasabi kong mahalaga sa akin. Ano ba gusto mo? Ikaw lang ang tinutulungan o ikaw rin nagiging blessing sa ibang tao? Pag ganun ang gusto mo, maging blessing ka, you will get out of the way. Di baling mapulpul ako, mapudpud ako, basta ginagamit ako ng Diyos. Okay? Kaya habang bumababa kami ni Pastor Benny, galit na galit siya. Tinatawagan ko yung kaap. Sabi ko, wala tayong magagawa. Galit na nga si Rupos taga rito eh. Oh. Bumaba siya kasi sira yung tube. Sabi ko, sige na, kaya mo yan, Joey? Kanya nga ako nagbubuhat, di ba? Kanya ako tumatakbo para taga-bitbit ng gamit mo. Sige na, panig ka na. Aalalahin mo pa siya, babalikan ko na yung gamit mo. Dahil Pinay eh. Sabi ko, dito ka ako po, unfortunately, everything in first row is, kanya, nandun ako sa likod ha. Pero nasa akin lahat ang gamit mo. Okay? Just look at me if you need something. Hindi ako pwede matulog. Nakatingin lang ako sa kanya sa harapan. Tatayo ba to? Pag iihi siya, tatayo ako. I came from seat number 40, he was seat on number 1. Tatakbuhin ko yun, aalalahin ko pupunta sa taas. Why? Service. Tanong ko, ba't ka nahingi ng kalakasan? Bakit gusto mo may answered prayer ka? For what? For what? For your own consumption? Mali. Para mapalakas mo yung eklesiya. Para mapatibay mo yung eklesiya. Para pakinabangan tayo. At hindi lang tayo. Kung di pati iba. At huwag mong hayaan na kanya kakikilos kasi nautusan ka, wag. Pinakapangit yan. Okay? Kanya kailangan, maging disiplinado tayo. What is discipline? Discipline is when you don't feel like it, but you do it anyway. Lord, parang ayoko magpatawad, pero dahil I have fresh power from you,
magpapatawad ako. Discipline is when you're tired. Pagod ka na. Pero tumayo ka pa rin and you feel still do what needs to be done kasi you have fresh power from God. Discipline is when you do what you don't want to do now. Ayoko sanang gawin eh. Kanya lang I have a fresh power from God. So I'm gonna do it now. That's what discipline is. Sabi ko, Pastor, nandiyan ka, nandito lang ako ha. Pag may kailangan ka, just call me. Sige. Joey, po, yung cover ng iPad ko, ay sige po, ako na pong bahala. Sabi ko, Tol, naiwan ba ni Pastor Benny yung kulay blue na lagayan ng iPad niya? Na may color folder ba daw to? Sige, okay, I'll be there, kukunin ko. Sabi ko, ito na po. Okay, thank you ha. Joey, ano po yun? Yung salamin ko. Sabi ko, alam mo, pag umihi ka sa labas at nakita mo yung inihian mo, nilanggam, diabetic ka. Pag umihi ka at nakita mo yung ihi mo, hindi malayo, kundi malapit, may problema ka sa prostate. Pag umihi ka, nakalimutan mo isarang sa zipper mo, may Alzheimer ka. May Alzheimer ka ba? Lahat na lang nakalimutan mo. Kanya nga nandito ka eh. Ang dami mong litanya. Hindi, tinatanong lang kita kasi para at least alam ko ano pa hubang kailangan. Kasi pabalik na naman po ako sa church at tatakbuhin ko na naman po. Okay? Tatawag naman po ako ng driver para puntahan ko ito. Ano pa hubang nakalimutan nyo? Nakalimutan ko mag-good night kiss. O good night kiss ka na kayo ng Pepat. Sige na. May tay, may inaasikaso lang ako kung patay kasi namatay yung pinsan ko. Okay? Do you know what discipline is? Huh? Wag. What mark will you leave on people? Ano maaalala ng mga tao sa iyo? Fresh power from God? O sasabihin, si used to yan eh. Anong used to? She used to sing in the choir. She used to teach in the Sunday school. She used to be a staff. She used to be faithful. Pero hindi na ngayon. She used to be a giver. Pero hindi na ngayon. She used to be loving father, loving mom. Pero hindi na ngayon. What mark are you going to leave to people? What? Fresh power? Or dati pa rin? Ikaw yan. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo po kami. Kahabagan mo po kami. Pangunahan mo po kami. Kayo na po, Panginoon, na magpalat, magbasbas at manguna. Turuan mo kami that we will have fresh power from you. We receive not because we ask not. Pagpalain mo po ang inyong mga anak. Kayo po nawa ang siyang magpalat, magbasbas at panguna. Tulungan mo po kami na hindi namin gagamitin yung lakas namin kahapon, nung isang araw, nung isang buwan, at kahit kanina. Kailangan namin ng fresh power from you now. Because we will have difficult challenges. We will have difficult situations. And we receive not because we ask not. Help us that moment by moment we will rely on you. Thank you. While heads are bowed, eyes are closed, will you come to the altar and say, Lord, can you give me fresh power?